Pero pakita ko sa inyo kung yung almusal ko. Almusal. Paano i-prepare yung almusal pala ganito. Ito na yung oatmeal ko na binabad ko muna saglit ng tubig kasi para yung matunaw na masyado. Ano tawag ito? Lumambot kumbaga. Tapos ito na yung pinagagawa ko. Itong dalawang apple na to para pang-almusal talaga to. Yung isa ngayon tapos yung isa para bukas. Tapos ito namang pipino ko, hatiin ko lang to para may pangpares na naman sa nitong isang apple na to. Tapos ito na yung 4 na pirasong itlog. Ayan. Tapos natakpan. Ito na yung nalaglag pa. Ayan mo na. Ito na yung dalawang hiwang chicken breast. Ngayon, ang ginagawa ko nito, hihimayin ko na to, ilagay ko rito sa dito. Yan. Yan yung ginagawa ko. Hinihimay ko siya. Ayan. Tapos, halo. Ito lang ito. Pagka weekdays kasi, di tayo pwede mag-video-video kasi may mga may pasok dito pabilisan yung kilos. Ngayon weekend, walang pasok yung mga staff, kaya pwede tayo magpa-kuyakoy, pabanjing. Yan. Tapos, himay na naman ulit. Ganun lang yun. Yun lang yung ginagawa ko. Halo. Tapos, himay ulit. Para yun nga. Kasi ito kasing chicken breast ko, mayroon tong asin. Para, alam mo yung, ang oatmeal kasi wala naman din lasa yan. Yun yung paraan ko. Tapos, ganito na yun. Ganun pa rin yung itlog. Saan na yun? Ganun na yun. Kasi kadalasan kasi nakikita nyo, nakahalo na, nakalagay na dyan sa mangkok. Mangkok ba yung bowl? Ano ba yun? So, yun yung paraan ko. Ayan. Okay. Kung ganito yun yan. Ayan. Tapos halo again. Ito nga, hindi nga ito pasado sa yung style ko nga, hindi nga pasado sa bodybuilding standard. Yung sa kanila, dito ganyan. Hirap naman kasi magaya doon sa mga standard na yun. Yung budget natin, di pang standard. Kaya dito lang tayo, saan tayo komportable. Kung ano yung magiging resulta, di ba? Salamatan na lang natin, at least meron. Pagka wala, salamat pa rin. At least buhay. Yung lang yun. Tapos, ito naman, hindi ko muna ihalo kaagad tong dalawang to. Basta pinakita ko lang na ganito yung process ko. Kasi mamaya-maya kakain, ako, flex muna ako mamaya-maya. Antay lang ako nang gumanda yung liwanag ng araw para yun yung ilaw sa pag-video ko. Natural na ilaw. Ano ba yun? Masyadong tuyo, kaya kuha muna ako ng tubig. Kaya natin na mainit na tubig. Masyadong natuyo kaya dagdagan natin ng kaunti mainit na tubig. Then halo ulit. So, ito na yung pang-4 na itlog. Tapos itong isang apple at saka kalahating pipino, mamaya ko na yan ilagay pagka diretso kain na. So, pag ilagay ko yan ngayon, tapos mamaya ko na kainin, maluto sa init ng tubig. Ayan. Wow. Let's go. Yan na yan. Haluin ko ulit. Okay.
Pwede nga rin to, kakainin ko to diretso agad eh. Ihalo kong ganyan, kakain na lang ako ng maaga, pwede rin. Yun lang naman ka-basic yung ano eh. Okay, ano na lang, diretso ko na lang to. Ito na. Kakain na lang muna ako bago mag-flex-flex. Maaga pa naman. Pwede na yan. Yan, ginagawa ko. Oh. Natanggal ko yung gitna. Oh, yeah. Ano na ka-basic gawa ng pagkain. Slice, slice, slice. Yun yung ginagawang paraan kasi para magkalasa rin yung ano. Ayun yan, hindi ko, para sa iba, hindi maintindihan yung lasa. Kumalun ka pa. Halo. Meron kagulo yung diet ko. Minsan, nagpa-fasting kunyari. Fasting kunyari. Kaya parang ano kasi, ngayon kasi, aga-aga pa lang, gutom na ako eh. Kaya pwede ko rin baguhin ng okay. Kainan natin na maaga. Kaya lang naman yun. Ay, baka sabihin nyo, hindi ko hinugasan. Hinugasan ko na tong ano ha. Pagkagaling, hinugasan ko na to bago ko nilagay rito. Yun lang yung ginagawa ko nito. Tapos itong kalahati na naman ng pipino yung kasunod. Siyempre, so, mahal kasi yung pipino. Yung kulay green sana, ito, pipino sa Baguio, mahal, 40 ata, 1/4. Kaya dito na lang ako. Itong ang kalahati para ito mamaya. Mamaya madaling araw pala bago ako mag-out sa duty. Ano mo? Iwa. Iitan natin ang kanto. Iwa. Iwa. Sabay iwa. Ano? Ano yung ka-basic to? Yan lang, ako lang yung nakakaintindi nito. Hindi ko naman kailangan maintindihan nila yun eh. Basta naintindihan ko yung ginagawa ko, yun na yun. Biglang nagyabang. Yan muna. Kahit paano gawin ko pagka yung tao ayaw sa pagmumukha ko, mayayabangan talaga sa akin, kaya ganun yun. Wala kang pake dyan. Pakiramdam nila. Basta, ang importante yung pakiramdam natin. Sige. Halo-halo, halo-halo, halo-halo. Ayan. Biglang nagigila akong itabi ko na to kasi mamaya pa itong madaling araw eh. Ganun lang yan. Tapunan mo na itong kalat. Kakain na lang ako ng maaga kasi ala na, maihalo ko na eh. Kasi pagka mamaya medyo mainit kasi yan, maluluto yung pipino at saka apple. Kaya kainin ko na lang ng maaga. Ano ba? Ay, diretso na to. Ayan, ito na nga pala. Ito yung sinasabi ko. Ito yung pang-almusal ko. Ito yung umaga ito, ganito.
Hard-cutting tayo dito. Pwede na talagang naging nababang ayun na. Wala mo lang upo-upo para pag umupo kasi wala eh. Ulo lang yung makikita pagka nakaupo. Tingnan mo yung likod ko. Yung mga kalat mamaya yung iligpit, sabay-sabay na. Para isang ligpitan na lang. Wala na kasi ako naisip na sasabihin eh. Kasi talaga mahirap pag di tayo speaker. Yung fasting pala, hindi ko na pinaabot ng 12 hours, 12 hours, 16 hours ngayon. Dati kasi parang inaantay ko mag-12 or bago mag-12. Hindi na, pinakiramdam ko na pag gutom na ako, kakain na ako kasi yun naman yung kinakatakutan ko, baka ito, mag-muscle loss ba? Kasi sa cutting kasi hanggat maaari, baka maiwasan mo yung magsayang yung muscle eh. Yung kailangan mo lang tanggalin yung body parts. Ayun. Yan, pagkaramdam ko na gutom ako, kakain ako. Yung, di ba mahalata naman nga gutom na talaga. Kahit uminom ka ng tubig na, alam niyo kung hanggang yung kalipas, gutom ka naman ulit. Ibig sabihin na, nagdima na talaga katawan natin na pagkain. Biglang nagyabang. Nga pinaghalo-halo ko kasi pagka hiwa-hiwalay mo, pagka yung pipino na iso, kaya ano mo, kainin mo, wala kasi siya lasa, kaya hindi kagaya dito. Pag isang taon lang, mayroong masama na
yung hinimay na chicken breast, tapos yung putol ng apple, kahit pa paano, pagkatagalan mo nguya, meron kang maramdamang lasa. Yung lahat wala yun sa, hindi ko nire-research yun, basta naisip ko lang yun. Yan, sabi ko, bakit naman ako gagaya sa iba na hindi naman kami magkaibang hindi naman kami magkaparehas ng budget, parehas ng paggayahin ko yung style nila, hindi ko magawa ng tuloy-tuloy o habang buhay, kaya hirap yun. Ngayon, pagka naputol yung ganung sistema mo, papasok sa isip mo ngayon na wala na, sira na yung diet ko kasi nga nagkaroon ng problema. Kaya sabi mo, next time ulit. Kaya lalo na magkasira-sira yung problema. Hindi kagaya pag dito ka lang sa kung saan komportable, kaya ang budget mo, kaya ng kaya mo ituloy-tuloy habang buhay. Yun na yun. Yun nga, madalas sinasabi nila, hindi, lagi sinasabi nila na sustainable diet yung kailangan. Ito lang yung kaya ng budget ko kaya dito lang talaga ako. Kahit saan man ako mapadpad, at saka bundukan, saan ba, kaya ko pa na ituloy-tuloy yung diet ko. Mahirap ito pag nasa biyahe ka lang, nagbibisikleta ka habang antok-mantok, magmuni-muni ka, nagbabike-bike, marami ka naiisip o pagdating dito, wala ka na rin maisip na sasabihin eh. Pagka nagbike-bike ka kasi marami kang naiisip na ganyan, magmuni-muni ka, matalas isip mo pagka nagmuni-muni eh. Marami ka naiisip na sasabihin, ganito ganyan, dapat ganito ganyan. Pero pagka ganito na, wala na. Ganun lang yan.
Bigyan nga ba? Okay. Solved na naman si Kuyang Guard.